Hello mga kaneli, good morning. Panibagong araw, panibagong pag-asa ng ating buhay. For today's video mga kaneli, gusto kong mag-share about my experience tungkol sa civil service exam. And of course, magbigay rin ako ng tips kung paano makakapasa sa civil service exam. Dahil alam naman nating lahat na yung civil service exam ay hindi talaga madali, or siguro sa mga genius talaga na mga tao ay napakadali lang para sa kanila. Pero para sa akin na lalo na ay matagal na akong nag-aaral, so medyo yung utak talaga natin ay hindi na talaga masyadong presko, charot. Pero bago ako magbibigay ng tips kung paano makapasa sa civil service exam, ay gusto ko munang i-share yung aking karanasan bago ako nakapasa sa civil service exam. Alam nyo ba mga kaneli na wala talaga sa plano ko na mag-take ng exam na ito, pero nakapag-take ako dahil sa aking pinsan, second degree cousin ko. Siya yung kumbaga nag-invite sa akin na mag-take daw kami para sabay kaming magkasama kami na pumunta doon sa venue kung saan siya mag-take ng exam. So, nag-take kami noong August 20, 2023, and then nag-file kami ng online application ay noong last May, and then nauna siyang nakaschedule na magpass ng kanyang mga requirements doon sa office ng civil service, and then ako ay noong June 1. And alam niyo ba mga kaneli na sobrang dami kong kumbaga mga pagsubok bago ako nakapag-take ng exam na ito mga kaneli, kasi noong pag-online application pa lamang ay muntik na akong hindi makapag-file kasi nga hindi talaga ako makapasok sa kanilang website. So dahil nga first timer ako, una ay sa cellphone ako nag-try na mag-online application, pero hindi pala siya pwede. So ina-advise ko talaga sa inyo mga kaneli na ang gagamitin talaga nyo sa pag-file online ay laptop or computer, kasi mas madali talaga siya, and then mas mabuti rin kung wifi talaga yung nakakonect, kasi nga mahirap ka talagang makapasok. Kahit nga doon ako nag-file sa mismong internet shop dito sa lugar namin, and syempre computer yung nandun, and then wifi din yung gamit ng may-ari ng internet shop. Pero iwan ko ba kung bakit hindi talaga ako makapasok sa kanilang website. So nasabi ko no na baka hindi talaga para sa akin itong exam na ito, baka hindi talaga papayag si God na mag-take ako nito kasi baka hindi ako makapasa. So parang nawala na talaga ako ng gana noong time na yun mga kaneli. Pero umiiral pa rin yung aking positive side, kaya kinausap ko yung aking pinsan na nag-udyok sa akin na mag-take ng exam na to. So sinabihan ko siya na kung pupwede ay yung friend niya na taga Talisay and nagtatrabaho din sa municipal hall ng Talisay, kasi siya rin yung nagpa-process ng kanyang application. So sabi ko kung pwede makisuyo na siya na rin yung mag-process yung sa akin, kasi kung hindi talaga yun ma-process, hindi makapag-online application, ay hindi talaga ako makapag-take ng exam na yun. So ayun, nakisuyo siya sa kanyang kaibigan, and then yung kaibigan naman niya kasi may magandang kalooban, kaya siya yung nag-process sa akin, and then sobrang thankful ako sa kanya na pinaprocess niya yung aking online application, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ako makapag-take ng civil service exam na iyon. So yun yung unang pagsubok sa aking journey sa pag-take ng civil service exam. And then second na pagsubok ay noong June 1, schedule ko na mag-pass ng aking mga requirements doon mismo sa civil service office, which is sa Talisay, kasi doon yung pinili namin na venue na mag-take kami.
On that day, June 1, mga kaneli, alam nyo ba na sobrang taas ng lagnat ko, as in, giniginaw ako, nanlalamig talaga ako nung araw na yun, mga kaneli. And gusto ko sanang hindi tumuloy sa pagpunta ng Talisay. Imagine, Malabuyok, Cebu kami. And then, ang layo noong Talisay kapag nagbabas ka, mga 4 hours din yung biyahe. Kaya, sabi ko, parang hindi talaga kaya ng katawan ko na pumunta doon. And then, nung araw na yun ay sobrang maulan, mga kaneli. And para madali kaming makapunta doon, nagmomotor na lang. And, as in, basa talaga dahil sa ulan. And sabi ko kay Lord, ikaw na talagang bahala sa katawan ko kasi nga nilalagnat ako. Kung para sa akin talaga tong exam na to, ikaw na lang bahala, Lord. So ayun, tumuloy pa rin sa pagpass ng aking requirements ng araw na iyon. And at last, nakarating kami doon. And alam nyo ba, mga kaneli, pagdating doon, yung passport size ko na ID, which is sinasubmit natin sa ating online application, ay sobrang stricto yung kanilang pagtanggap ng ID na yun. Oo nga, sa online application ay natanggap siya, pero pagdating ko doon, hindi siya tinanggap kasi nga, yung mukha ko daw ay medyo malayo. So, kailangan sasabihan nyo talaga yung studio na yung pang civil service exam talaga para hindi ka uulit-ulit sa pagpipicture. And isang rin na tatandaan nyo na sa passport size nyo na yon ay kailangan yung dalawang tenga nyo ay makikita, ganon. Ganon nyo yung buhok nyo. Kailangan hindi nakatakip kasi kapag nakatakip yung buhok sa inyong dito sa iyong tenga ay ipaulit yung picture nyo. Kasi may kasabay ako nung araw na yon, ilang beses talagang inulit yung picture niya kasi nga hindi talaga makikita yung tenga niya kasi yung tenga niya ay sobrang dikit dito sa kanyang ulo. So ayun, fast forward, natanggap na yung ating mga requirements and ready for exam na, or ready to take the exam na. So pagdating ng August 20, which is, yung exam is August 20 and August 19, kailangan na namin magstay ng Talisay kasi syempre, kailangan 6:30 AM ay nandun ka na sa room assignment mo. And then, syempre, province yung sa amin and then sa Talisay yung venue. Kaya, kailangan doon na talaga kami matutulog noong August 19 para kinabukasan ay maaga kaming makapunta sa venue. So, August 19, mga kaneli, so, kailangan ko nang umalis dito sa amin para doon na matutulog ng Talisay. Alam nyo ba, mga kaneli, na muntik na talaga akong hindi makapunta kasi nga dahil sa financial needs. Syempre, alangan namang pupunta ka doon na wala kang saktong budget, malayo yung Talisay dito sa Malabuyok, so kailangan mo ng pamasahe and then pagkain and then yung tutuloyan namin doon. Mabuti nga yung pinsan ko kasi may saktong budget siya kasi nung time na yun ay may trabaho siya and then yung papa niya ay isang seaman, so wala talaga siyang problema about sa financial. Pero dahil napakagaling ni Lord, hindi talaga tayo pababayaan kapag ibibigay talaga niya sa akin yung bagay na yon. Kaya nung aalis ako ng Saturday, nung Friday ay buti na lang ay nakapagpadala sa akin yung kapatid ko. So sobrang thankful din ako sa kanya dahil sa kanya ay naituloy ko ang pag-take ng exam na yon. Kasi syempre kung wala akong pera, syempre hindi ako makapunta ng Talisay. So maraming salamat talaga sa kapatid ko na kahit papano ay tinulungan niya ako para magkaroon ako ng budget sa pagpunta doon. So ayun, yun na po, nakapag-take na ako and noong November 3 yung result and hindi ko talaga inakala, mga kaneli, na makapasa talaga ako sa exam na yon kasi para sa akin and para din sa iba na aking nakakausap, ilang beses, mayroon akong kasabay doon, ilang beses na po siyang nakapag-take. 2 beses sa professional na exam, 2 beses sa sub-prof, pero hindi pa talaga siya nakapasa. And then nung time na yon ay pang 5 beses na niya. So nag-take siya noon ng sub-prof, pangatlong beses na niya. Iwan ko ba, hindi ko rin alam kung nakapasa siya, pero ako, mga kanili, sobrang thankful talaga ako ni God na
ibinigay talaga niya sa akin yung bagay na ito. Hindi ko naman ito hinangad, pero hindi ko rin lang alam na makakapasa talaga ako. So sobrang thankful talaga ako ni Lord, kasi syempre hindi talaga niya ako pinabayaan. So yun mga kaneli, magbibigay ako ng tips. Isa ay maganda talaga yung mag-review ka, kasi meron ka ng idea kung ano yung mga lalabas, 'di ba? Kung may pera ka, pwede ka ring mag-order. Merong mga civil service reviewer na mga libro nasa Shopee, and nung time na yon umorder talaga ako, pero kinancel ko kasi yung mababayaran ko ay almost 1,000, and inisip ko sayang yung 1,000 ko, and then hindi ako makapasa, so kinancel ko na lang yung order ko na yon. And then yung pinsan ko ay nag-order talaga siya, kasi syempre meron siyang maibabayad. So sa mga magti-take ngayong March 2024, kung meron kayong sapat na pera, ay pwede rin mag-order kayo ng civil service reviewer na book sa Shopee or sa Lazada or sa online na platform, basta merong civil service reviewer. Maganda yon. And then yung makikita nyo naman sa Facebook, sa panahon ngayon, maraming lalabas na mga yung link, mas mura siya. Yung mababayaran mo lang ay 59 or 69 ganon, and i-email nila yung mga sample questions na lalabas. Actually, hindi talaga yun ang lalabas. Yung mga sample questions nila, hindi talaga yun ang lalabas, pero at least may idea kayo na yung mga ganon ang dapat nyong pag-aralan, kasi yun talaga related nun yung mga lalabas sa exam. Yung exam pala mga kaneli ay may, I think, 4 na sets, verbal, and then clerical, and then numerical, and then general information. So nasa sa inyo kung anong reviewer ang igagrab nyo. Ako kasi yung nire-review ko, yung tag 59 lang yata yon. Ayun, nandun naman, may idea ka naman makukuha, basta ilagay nyo lang talaga sa inyong utak yung nire-review nyo. And then pagdating sa exam day, syempre yung magbabantay sa inyo ay palagi yung magsusulat sa blackboard ng how many hours left, how many minutes left. Huwag kayong mapipressure nun mga kaneli, kasi ako napipressure talaga ako, and akala ko nga hindi talaga ako makapasa, kasi nung unang beses niyang nagsulat ng 1 hour left, yon nagsisimula na talaga yung aking napipressure na talaga ako mga kaneli, as in. So huwag kayong magpapadala. And another tips, i-analyze nyo talaga ng maigi yung questions, kasi yun lang talaga yung pinaka-importante, kasi kapag hindi mo ma-analyze, hindi ka talaga makakapagsagot. So yun, analyze talaga yung questions, and then hindi kayo mape-pressure, and then review, and of course hindi talaga natin kalimutan ang pinaka-importanting tips, pray. Yun talaga mga kanili, yun ang pinaka-powerful, kasi kahit malayo pa yung exam, always talaga ako nagpe-pray ni Lord. Sabi ko, hindi ko man hangad yung exam na ito, pero at least man lang, dahil sa maraming pagsubok na napagdaanan ko, Lord, sana makapasa man lang ako sa exam na ito. So yun mga kaneli, sa tulong ni Lord, nakapasa talaga ako, and hindi talaga natin ma-explain yung sayang madarama na nandun yung pangalan mo sa list of passers. Sobrang dami yung nagtitake noong August 20 mga kaneli, and kukunti lang talaga, hindi nga 50% yung pumasa. So I think nasabi ko na lahat. So pray and review, yun lang talaga, and huwag kayong mape-pressure sa exam day. So, I think that's all for today's video. Kung may mga katanungan kayo about sa civil service exam, pwede kayong mag-comment
sa aking video na ito. So, yun lamang po for today's video mga kanili. Thank you for watching, and sa mga hindi pa nakasubscribe, I hope you will subscribe. And to more videos na darating, and pagpasensyahan nyo na hindi talaga ako masyadong nag-upload dito sa YouTube kasi doon ako sa Facebook account ko nagpo-focus sa ngayon, and ito ginawa ko lang itong video na ito para may matutunan kayo mga tips sa mga magti-take ngayong darating na March 2024. So sa mga magti-take sa next na civil service exam, good luck and don't forget to pray. Thank you for watching. God bless. Bye bye.